dito sa atin. Sabihin ko sa lahat, hindi ako sang-ayon sa contractualization. Wala yung iba pasunod-sunod. Ako, contractualization, it must stop immediately. At sasabihin ko rin sa inyo, nang una kong prioridad is yung ating magagawa na lalabas. Kaya kung saan-saan pahirapan, ito ang sabihin ko sa inyo. Isang departamento lang at hindi nagagalaw dyan. Ang taong lalabas sa ating bayan magtrabaho, isang building lang sila. At hindi naman pamasahe kung saan. And I will create a department of isang departamento, OFW. At kailangan, kung wala na kailangan magpunta sa labas. Kagaya nitong building nito. Wala naman itong gumagamit ng mail na. Palipatin ko na lang ito na isang maliit na building. Gawain kong departamento, ang lagyan kong importansya, ang buhay at dugo at pawis ng OFW. Ito yung building ninyo. Nandyan na ang NBI sa loob, nandyan na lahat. At pagpasok mo dyan, lalabas ka dyan, makuha mo na ang gusto mo. Pangako ko sa inyo, para sa lahat, Office of the President down to the barangay level, isang policy. Kaya po kami naniniwala kay Duterte kasi po siya ang kauna na tumakbo sa ng pagka-presidente at nangako ng alisin ng kontraktual. Parang sa tingin ko gumaya na lang sila para naman siguro magkaroon din ng yung mga magagawa na umaasa sa mga sinabi nila. Pero ako matagal ng butante, lahat na politikong nakita ko pangako lang pagdating sa nakaupo na wala naman ako. Pumunta siya ng Lunita, nag-rally siya nung ulan ng January. Kaya sinabi niya sa mga superior na baguhin niya ang sistema ngayon sa mga kumpanya. Padala daw nila ng mga sulat sa mga kumpanya. Dahil sa kaming mga superior na medyo may edad na hindi na kami makabalik agad sa kumpanya. Tinatanggal kami dahil limit daw sila. Parang hindi pabor sa amin, parang hindi maganda. Kaya sabi namin mga sipiril lahat, nagkaisa kami. Talagang nagkaisa kami, bubuto kami kahit di ko.